Maligayang pagbabalik sa Master Gray Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang episode na pinamagatang Small Town. Mula sa drama fantaserye na The Twilight Zone. Spoilers alert, watch out and take care. Nagsisimula ang episode bilang TV news, iniulat ang pagkamatay ni Littleton Town's Mayor, Trina Grant. Ang balita ay nagpaayang ng kanila pagdadalamati sa mga kaibigan at pamilya ng Mayor. Si Trina ay ginawang profitable ang bayan pamamagitan na ginawa niyang tourist spot ang lugar. Ngunit ang bagong mayor na si John Conley, ay pabor palawigan ang kalapit na freeway, at putulin ang bayan mula dito. Si Conley ay hindi gaanong nagustuhan ng komunidad dahil hindi talaga siya nanalo sa isang halalan, at nakuha lamang ang trabaho batay siya ang susunod ayon sa batas. Naputol sa isang taon makalipas ang Littleton ay nasa pangit na kalagayan. Ang kakulangan ng turismo ay naging sanhi ng karamihan sa mga taong bayan na naghirap. Ang tanging exception ay si Mayor Conley, na nagmamay-ari ng bangko at nagmamaneho ng mamahaling sports car. Ang biyudang asawang ni Trina, na si Jason Grant, ay nakatira ngayon sa atik ng simbahan, at nagtatrabaho bilang handyman ng simbahan. Isang teenager na nagngangalang Emilio ang nagdadala ng mga supply kay Jason. At pagkatapos ay ipinakita kay Jason ang kanyang mga drawing ng mayor ng bayan. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Emilio kay Jason ang dahilan kung bakit siya nakatira sa attic. Lumalabas na si Jason ay hindi kailanman ganap na nakamove on mula sa pagkamatay ng kanyang asawa. At ngayon ay mas gusto niyang gugulin ang halos lahat ng kanyang oras sa attic ng simbahan, kaysa sa kanyang sariling tahanan, at binanggit ang mungkahi ni Trina na maging mas malapit sa Diyos. Nang maglaon ng araw na iyon, si Jason ay nakakuha ng pahintulot mula sa simbahan na si Pastor Nicola na linisin ang attic. Habang naglilinis, sa likod na sulok ay nakakita siya ng malaking modelo ng bayan at mga props. Pinahihit niya ang isang susi sa tagiliran nito at ang mga ilaw sa loob ng lahat ng modelong gusali ay kumikislap-kisap. Siya ay nabighani sa mga tiyak na detalye nito, ngunit nababahala nang siya ay tumingin sa bintana ng simbahan, at nakita ang isang maliit na figure na may pagkakahawig sa loob. Ipinagkibit balikat niya ito, at nagwisik ng tubig sa simbahan para linisin ang alikabok, biglang nagsimulang umulan sa labas. Kinaumagahan ay nag-almusal si Jason sa BCB Diner, nakipag-usap siya kay Anna, sa waitress, at sa mama ni Emilios. At pagkatapos narinig niya ang dalawang lalaki, na nag-uusap tungkol sa nyaring pag-ulan kahapon. Nagtataka sila dahil ilang segundo lang ang ulan, at sa isang lugar lang ang umulan. Pagkatapos ay narinig niyang sinabi ni Anna kay Emilio na magpipintura sila ng kainan bukas. Kaya bumalik si Jason sa simbahan at ginamit ang peach nail polish ni Pastor para ipinta ang kainan. Kinabukasan nagising ang bayan sa isang bagong pintura ng Cana, walang nakakaalam kung sino ang gumawa nito na ikinagalit ni Anna noong una, ngunit sa huli ay tinanggap din ito dahil pinasaya nito ang taong bayan. Habang tahimik na ipinagmamalaki ni Jason ang kanyang mala Robin Hood na ginawa, nakita niya ang isang matandang babae na nalubak, nagmadali siyang tumulong. Sinabi ng matanda kay Jason na humiling sila sa alkalde na ayusin ang lubak, matagal na ang nakalipas ngunit ang bagong mayor ng bayan, na si Mayor Conley, ay hindi man lang tinignan ito. Kaya dinala ni Jason sa bahay ang kahon ng suggestion upang ayusin ang problema ng bayan. Inisa-isa niya ang bawat mungkahi at inayos ang maraming problema ng bayan, sa pamamagitan ng maliit na version ng kanilang bayan. Para sa bawat lubak at puno ay agad niyang inaayos at agad itong niyayari sa totoong buhay. At sinusubukan niya ang kapangyarihan ng modelo, sa pamamagitan ng paglalagay ng buto ng manok sa kalye ng modelo. Ang kasing laking taong buto ng manok, ay lumalabas sa totoong kalye at nagpapakain sa mga tumatahol na aso. Positibo ang reaksyon ng bayan ngunit nagsimula silang maghinala na si Mayor Conley, ang nasa likod ng lahat dahil sa nalalapit na panahon ng halalan. Kinainis ito ni Jason, dahil ayaw niya sa mayor ng bayan nila, nagpasya si Jason na susunod na magtayo ng isang modelo na karatula, na nagdedeklara sa Littleton, bilang ang pinakamahiwagang maliit na bayan sa Amerika. Inilagay niya ito sa sulok ng modelo kinabukasan daan-daang manlalakbay ang pumasok at muling umunlad ang bayan. Dumalo si Jason kay Pastor Nicolas morning service kung saan nagkwento siya tungkol sa misteryosong katulong na tinawag na El Ayuden. Habang pinaglalaroan ng mapagmataas na si Jason ang kanyang gintong singsing sa kasal, malakas ang teorya ng isang nagsisimba na ang tumutulong ay si Conley. Si Conley na nasa serbisyo, ay hindi itinatanggi ngunit tinatanggap ang pasasalamat ng mga taong bayan. Ang galit na si Jason ay nagplano ng paghihiganti kay Conley, kaya naghulog siya ng pebble sa kotse na nasa modelo. Kinaumagahan, nagising ang taong bayan upang makakita ng bulalakaw sa sports car ni Conley's.
Galit siyang humingi ng anumang impormasyon pagkatapos ay nakita si Emilio na tumatawa. Hinawakan niya ang kanyang libro at nakita ang mga drawing ng kanyang sasakyan na nasira, at pinagsalitaan siya, galit na pinagtanggol ni Ana ang kanyang anak. Si Conley ay nanambalik sa kanyang katahimikan at nagsasalita ng may karisma sa buong bayan. Isang nakakaganyak na pananalita, ang nagtapos sa kanyang pagtawag sa kanyang sarili na El Ayuden. Nagpalakpakan ang karamihan, at isang galit na titig mula kay Jason. Nang maglaon ng gabing iyon, ay naglagay si Jason ng tarantula sa modelong bayan, nang kasabay ni Conley na maaliwalas na naglalakad sa bayan. Isang malaking tarantula na kasing laki ng mga gusali, ang gumagapang sa kalye at nanigas sa takot si Conley. Habang nasisiyahang inalis ni Jason, ang gagamba sa modelo ay nakuha ng higanting bersyon pataas sa langit. Isang halatang nanginginig si Conley na tumingin sa paligid ngunit walang nakita. Nagpinta si Emilio ng colorful na gagamba sa dingding. Kinaumagahan, nakita ito ng isang paranoid na si Conley habang naglalakad sa kalye at humihingi ng mga sagot mula kay Emilio. Si Ana ay muling pinagtanggol ang kanyang anak at galit na sinabi kay Conley na kausapin siya kung may problema siya sa kanyang anak. Isang gabi nagpunta si Nikayla kay Jason, pinag-usapan nila ang tungkol sa pagbabago ng kanilang bayan. At ginigiit ni Jason na hindi si Conley ang misteryosong tumutulong sa kanila bayan. Tinama siya ni Nikayla, at sinabing kahit sino ay may kakayahang magbago, kahit na ang pinakamatigas ang ulo. Huminto siya sa pananakot kay Conley at bumalik sa kanyang mabubuting gawain, ngayon naman ay nagdaragdag siya ng higit pang mga ilaw sa karatula ng Little Ten. Habang ang bagong karatula ay muling lumiwanag at kumikislap-kislap, ito ay kumukuha ng maraming supply ng kuryente, at ang bayan ay biglang nawala ng kuryente. Isang emergency na pagpupulong ng bayan ay gaganapin sa simbahan, ang mga taong bayan ay halatang natataranta at hiniling kay Conley na ayusin ito. Nabigo siyang magsalita ng anuman, at naging dahilan para akusahan siya ng mga tao, na sinusubukang paalisin ang lahat sa bayan para sa isang political agenda. Naduwag siya at umalis sa simbahan, at nakita si Emilio sa kabilang kalye na gumuguhit sa kanyang notebook, at kinuha ito ni Conley mula sa kanyang mga kamay. At ipinakita sa taong bayan ang kanyang mga guhit na nag-uugnay sa bata sa bawat kamakailang kakaibang pangyayari. Nagsimula ang taong bayan, papunta sa gulo, na ang nakakarami ay nagdedemand na bigyan ni Conley ng solusyon, ang problema sa bayan, nang wala ng pagpipili ay naghimasok na si Jason, at inamin na siya ang nasa likod ng lahat. At sinasabing gusto niya lang makatulong sa kanilang bayan, noong halos sirain ni Conley ang kanilang bayan. Para patunayan, umakyat si Jason sa atik ng simbahan at inilagay ang engagement ring sa tabi ng modelo. At humihingi ng tawad sa kanyang asawa para sa kanyang pagkakamali. Pagkatapos nagsindi siya ng posporo sa kale ng modelo, at nagsanhi ito sa isang bonfire na nagpikite sa totoong kale. Si Conley at ang sheriff ay sumingit kay Jason at nasaksihan ang modelo sa actual. Si Conley ay nakapag-isip ng masama, at pinag-isipang gawing bagong Vegas ang bayan, gamit ang kapangyarihan ng modelo ng bayan. Inutos niya sa sheriff na kunin ito, nilabanan siya ni Jason para sa kontrol, dahilan upang mabunggo nila ang modelo. Isang lindol sa labas ang niyari habang ang tatlo ay naglalaban, aksidenteng natomba ang modelo sa kinatatayuan nito. Nang sumunod na araw ay nakita natin, sina Ana, Jason, at Pastor Nikayla, na naglalakad sa mga lansangan. Sinabi ni Jason na sira na ang modelo, kaya wala na siyang paraan upang muling maitayo ang kanilang bayan. Gayunpaman, ang kanyang singsing sa kasal ay nakarating sa bayan, sa tunay na buhay ito ay napakalaki. Naisip nila na ang napakalaking singsing ang magbibigay ng pera para sa muling pagtatayo ng bayan. Ang isang tagapagbalita ay nagulat na ito ay ang pinakamalaking piraso ng ginto na natagpuan magkailanman, na nagmumungkahi na uunlad ang bayan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel natin. Salamat sa panunood.